Sa ilalim ng tirik na araw sa abalang kalsada, isang boses ang nangingibabaw sa ingay ng mga sasakyan. Tubig kayo riyan! Malamig pa sa pakikitungo ng ex nyo. Itlog na maalat, mani, chicharon. Bili na kayo bago pa ako yumaman at iwan ng bayang to. Si Kiray iyon, ang tinderang tila hindi na uubusan ng baterya. May bitbit siyang basket sa magkabilang braso. Suot ang kupas na sombrero at isang makulay na bimpo na nakasukbit sa kanyang balikat. Sa kabila ng dumi at alikabok ng kalsada, hindi maikakaila ang ganda ng dalaga. May mga matang nangungusap at ngiting kayang kumuha ng mga customer. Kiray, pabili nga ako ng 3 mani, yung maanghang gaya mo. Sigaw ng isang driver ng jeep. Aba, hoy Mang Tino, ang mani ko maanghang lang, pero ang ganda ko pang international. Akin na nga yung 20 mo, wag mo nang hintayin ng sukli. Itutulong ko na lang sa ekonomiya. Mabilis na hirit ni Kiray habang mabilis na inabot ang tinda sa bintana ng jeep. Ganito ang buhay ni Kiray araw-araw. Siya ang pambato ng kalsada. Ang dalagang naglalako para mabuhay ang pamilya at mabantayan ang maliit na piraso ng lupang tinitirikan ng kanilang barong-barong. Ang lupang iyon, pagmamay-ari ng mga Montenegro, ang pinakamayamang pamilya sa probinsya. At doon, papasok sa eksena ang lalaking magpapagulo sa kanyang maayos ngunit maingay na mundo. Si Dante Montenegro ay hindi ang tipikal na don na nakikita sa mga lumang pelikula na may hawak na baston at tabako. Siya ay matikas, laging nakasuot ng plantsadong polo shirt at may aura na tila babawal siyang madikitan ng kahit isang dumi ng alikabok. Siya ang tagapagmana ng malawak na lupain, kabilang na ang pwesto kung saan bantay ang pamilya ni Kiray. Kakarating lang ni Dante mula sa ibang bansa para ayusin ang mga ari-arian ng pamilya. At sa unang araw pa lang niya, uminit na agad ang ulo ni Kiray. Paano ba naman, nahuli niyang ginagawang sampayan ng mga basahan ng bakod ng kanyang mansyon. You, what are you doing with those rugs on my fence? Malamig na tanong ni Dante habang nakadungaw sa bintana ng kanyang SUV. Huminto si Kiray sa pag-aayos ng tinda. Tiningnan niyang lalaki mula ulo hanggang paa. Ay sir, akala ko kung sino na. Bakod niyo po ba to? Pasensya na, akala ko kasi public property dahil sa dami ng kalawang. Gusto niyo pong itlog na maalat, pampahigh blood, bagay sa mukha niyong parang laging Biyernes Santo. Dahil sa hinala ni Dante na may ginagawang illegal si Kiray sa loob ng maliit na kwartong ibinigay ng kanyang pamilya bilang pansamantalang tirahan ng mga tagabantay ng lupa, nakaisip siya ng isang plano. Gusto niyang makahanap ng butas para mapaalis na ang pamilya nito nang walang reklamo. Kaya habang wala si Kiray at nagtitinda sa labas, palihim na pumasok si Dante sa maliit na silid ng dalaga. Gamit ang kanyang high-tech na gadget, naglagay siya ng isang maliit na hidden camera sa sulok ng kisame, nakatago sa likod ng isang lumang ventilador. Let's see what you're hiding, Kiray. Bulong ni Dante sa sarili habang mabilis na lumabas ng silid. Sa loob ng kanyang air-conditioned na opisina, binuksan ni Dante ang monitor. Inaasahan niya na makakakita siya ng ebidensya ng pagnanakaw o di kaya mga gamit na hindi dapat naroon. Lumipas ang ilang oras, nakaupo si Dante, prente ang pagkakahilig habang humihigop ng kape. Sa monitor, pumasok na si Kiray sa kwarto. Pagod na pagod, bakas ang pawis sa noo at agad na bagsak sa maliit na papag. Ngunit habang tumatagal ang panonood ni Dante, unti-unting nawala ang pagkunot ng kanyang noo. Napalitan ito ng gulat at pagtataka at kalaunan ay isang ekspresyong hindi niya maipaliwanag. Inasahan ni Dante na ang dalagang iti walang ibang iniisip kundi ang kumita ng pera sa madaling paraan. Inaasahan niyang walang direksyon ang buhay nito. Pero habang nakatitig sa screen, natuklasan ni Dante ang isang bagay na hinding-hindi niya aakalain. Nagulat ang Don nang matuklasan na ang dalaga walang kahit isang gamit para sa kanyang sarili. Sa monitor, nakita ni Dante na binuksan ni Kiray ang kanyang maliit na bag. Inilabas niya ang lahat ng kinita niya sa buong araw. Isa-isa niyang inilagay ang mga barya at lukot na papel sa iba't ibang sobring may sulat ng gamot ni nanay, tuition ni Totoy at bayad sa tubig.
pati ang ipon para sa lupa. Nabasa niya ng malinaw at ang pinaka nakakagulat, nung oras na para kumain, kumuha lang si Kiray ng isang pirasong tinapay at tubig. Wala siyang kahit anong luho, walang make-up, walang magarang damit, walang gadget. Ang tanging kayamanan sa loob ng kanyang kwarto ay isang tumpok ng mga lumang libro tungkol sa business management na halatang pinulot lang kung saan at paulit-ulit na binabasa. Napahinto si Dante sa pag-inom ng kape. Ang akala niyang madiskarting tinderang walang modo ay isa palang babaeng pasa ng mundo. Ngunit nakukuha pa ring tumawa sa harap ng ibang tao. Biglang nakaramdam ng kirot sa puso si Dante. Ang balak niyang pagpapaalis, tila naging isang malaking katanungan sa kanyang isipan. Paano niya mapapaalis ang isang taong ang tanging hiling lang makapag-aral sa gabi matapos magbilad sa araw sa kalsada? Mula sa monitor, nakita ni Dante na humarap si Kiray sa salamin. Kinuha nito ang isang maliit na suklay at ngumiti sa sarili sa kabila ng pagod. Kaya mo yan, Kiray. Konting kembot na lang. Magiging CEO ka rin ng sarili mong factory ng mani. At yung masungit na don na yon, gagawin kitang security guard ko sa gate. Biro ni Kiray sa sarili bago humiga at pumikit na. Napangiti si Dante nang hindi niya namamalayan. CEO ha? Let's see about that. Hindi mapakali si Dante sa loob ng kanyang silid kinabukasan. Ang monitor na dapat ay ginagamit niya para sa business meetings, nakatutok pa rin sa kwarto ni Kiray. Nakita niya ang dalaga na maagang nagising, 4:00 pa lang ng madaling araw. Nakita niya kung paano ito mag-inat ng katawan na parang isang kuting, humikab ng malapad na walang pakailam kung may makakakita dahil akala nga niya nag-iisa lang siya at mabilis na nag-ayos ng kanyang paninda. Seryoso ba siya? Manina naman ang agahan niya. Bulong ni Dante habang pinapanood si Kiray na kumukuha ng ilang pirasong nilagang mani mula sa kanyang malaking basket. Hindi nakatiis si Dante. Gusto niyang kumpirmahin kung ang nakikita niya sa screen ay totoo o baka naman umaarte lang ang dalaga dahil alam nitong may kamera kahit imposible dahil invisible ang pagkakalagay nito. Lumabas siya ng mansyon at naglakad patungo sa bukana ng lupain kung saan naroon ang maliit na kubo ni Kiray. Hoy, Miss Manindera! Tawag ni Dante. Si Kiray na kasalukuyang nagbibilang ng barya sa ilalim ng puno ng mangga ay napatalon sa gulat. Ay, itlog na maalat! Ano ba yan, Sir Dante? Para naman kayong kabuti. Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot. At saka, huwag niyo nga akong tawaging Miss Manindera. Kiray ang pangalan ko. Kiray! Pinagmasdan siya ni Dante. Suot nito ang parehong kupas na t-shirt. Pero ang mga mata nito, gising na gising. Bakit ang aga mong nambubulahaw? At bakit dito ka pa sa tapat ng gate ko nagbibilang ng barya? Ginagawa mo ba akong bangko? Tumayo si Kiray at pinagpag ang short niya. Grabe naman kayo. Dito lang kasi maliwanag. May street light kayo eh. Sa loob ng kwarto ko madilim. Gusto niyo po ba ng kape? Yung 3-in-1 na lang. Pero ang pagmamahal ko pure. No thanks. I don't drink coffee like that. At saka bakit ang dami mong sobrang sinusulatan kagabi? Are you running some kind of illegal gambling here? Napatigil si Kiray. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Teka. Paano nyo nalaman na may mga sobre ko kagabi? Sinisilip nyo ba ako sa bintana, Sir Dante? Aminin. Type nyo ko, no? Gusto nyong malaman kung anong brand ng lotion ang gamit ko? Nataranta si Dante dahil masyado siyang nadulas. I saw you through the window when I went out for a walk. Hindi kita type, no? Ang gusto ko lang isiguraduhin na walang nangyayaring masama sa lupa ko. Tumawa ng malakas si Kiray, isang tawang abot hanggang tenga na nagpaatras kay Dante. Sus, sa ganda kong to, magnanakaw lang ang papasok sa kwarto ko pero lalabas din silang umiiyak kasi kahit isang 5, wala silang mananakaw sa akin. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging obsessed sa panonood si Dante. Hindi niya ito magawang aminin sa sarili. Pero naging routine na niya ang panoorin si Kiray bago siya matulog. Para itong isang reality show na siya lang ang audience. Isang gabi malakas ang ulan. Ang bubong na yero ng kwarto ni Kiray ay maingay. Nakita ni Dante sa monitor na hindi makatulog ang dalaga.
May hawak itong ballpen at isang lumat lukot-lukot na notebook. Sige, 500 pesos para sa gamot ni nanay, 300 para sa allowance ni Totoy, 200 para sa utang kay Aling Puring. Bulong ni Kiray na narinig ni Dante dahil may built-in mic ang kamera. Nakita ni Dante na tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Kiray. Agad itong pinunasan ng dalaga gamit ang likod ng kanyang palad. Bawal umiyak, Kiray. Papangit ka. Kapag pumangit ka, hindi mabibenta ang mani mo. Smile. Isipin mo na lang yung landlord mong si Dante. Hindi naman ganun kasama. Napaawang ang labi ni Dante. Ang babaeng buong araw ay nagpapatawa at nakikipagtalo sa kanya sa labas. Ganito pala kalambot kapag mag-isa. Ngunit ang pinaka-highlight ng gabing yon ay nang tumayo si Kiray at lumapit sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at nagsimulang umarte na parang nasa isang beauty pageant. I believe that the money is the soul of the Filipino people, sabi ni Kiray sa harap ng salamin habang hawak ang isang suklay na tila ba microphone. Thank you, I love you San Ildefonso at sa aking future husband na si Dante Montenegro. Huwag ka nang mahiya, alam ko namang crush mo ko. Nasamid si Dante sa iniinom na tubig. Baliw na tong babaeng to. Bulong niya pero may kasamang ngiti na hindi niya na kayang itago. Kinabukasan, nagpa siya si Dante na mag-inspeksyon sa kalsada kung saan naglalako si Kiray. Nakita niya ang dalaga na hinahabol ang isang bus. Sandali, yung sukli niyo kuya! Sigaw ni Kiray habang tumatakbo. Muntik na siyang matumba nang dumaan ng isang mabilis na motor. Pero bago pa siya masubsob sa semento, isang matikas na braso ang humablot sa kanya. Careful, you idiot! Bulyaw ni Dante. Pero mahigpit ang hawak niya sa bewang ni Kiray. Nagkatitigan sila. Ang mundo ay tila huminto, maliban sa usok ng mga sasakyan at amoy ng sunog na goma. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dante kung gaano kaliit at karupok ang katawan ng dalagang akala niya ay gawa sa bakal. Sir Dante, anong ginagawa niyo rito? Sinusundan niyo ba ako hanggang sa dulo ng walang hanggan? I told you, I'm inspecting my property. And technically, the sidewalk in front of my land is part of my concern. At saka bakit mo hinahabol ang bus para sa 5 piso? 5 piso po yun, sir. Marami nang mabibili nun. Isang candy, 2 sip-sip ng tubig. O di kaya'y pambawas sa stress. Sagot ni Kiray habang inaayos ang kanyang basket. Hindi lahat ng tao ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ang iba sa amin, kailangan maghabol ng bus para lang may pambili ng bigas. Doon naramdaman ni Dante ang bigat ng katotohanan. Ang hidden camera niya, hindi lang nagpakita ng kahirapan, kundi nagpakita ng isang dignidad na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Noong gabing yun, may kakaibang ginawa si Kiray. Imbis na magbilang ng pera o mag-aral, nakita ni Dante na may bit-bit itong maliit na cake, isang cupcake na may isang pirasong kandila. Kinakantahan ni Kiray ang sarili habang nakaupo siya sa sahig. Kahit walang handa, basta buhay si nanay at Totoy, solved na. Hinipa ni Kiray ang kandila nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Sino yan? At kung maniningil kayo ng utang, bukas na lang. Birthday ko ngayon, bawal ang bad vibes. It's me, si Dante to. Nagulat si Kiray. Mabilis niyang itinago ang cupcake sa ilalim ng papag at nag-ayos ng sarili bago binuksan ang pinto. Sir Dante, anong ginagawa niyo rito sa oras ng gabi? Gusto niyo ba ng midnight snack? Wala na akong mani, bukas na lang. Pumasok si Dante sa maliit na silid. Mas maliit at mas masikip ito sa personal kaysa sa nakikita niya sa monitor. Amoy alikabok pero may halong bango ng nilagang mais. I forgot to tell you something earlier. I decided to renew your family's stay here for another year. Wala na kayong babayaran. Nanlaki ang mga mata ni Kiray. Talaga? Sir, hindi niyo ba ako niloloko? Baka mamaya may kapalito ah. Hindi ako basta-bastang babae. Kailangan muna nating dumaan sa formal dating. Shut up. Just take it as a birthday gift. Paano niyo nalamang birthday ko ngayon? Napahinto si Dante. I saw your ID sa records ng mga tauhan ko. Yes, the records. Ngumiti si Kiray. Isang ngiting totoo
at walang halong biro. Salamat Sir Dante. Akala ko talaga masungit lang kayo. May puso rin pala kayo kahit papaano. Gusto nyo, hati tayo sa cupcake ko? Habang magkasamang kumakain ng dalawa sa loob ng maliit na kwarto, nakalimutan ni Dante ang kamera. Nakalimutan niya ang kanyang plano. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang tinderang dati inakala niyang walang-wala, pero sa totoo lang, higit pa sa lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang tawanan, biglang tumunog ang cellphone ni Dante. Nag-autoplay ang live stream sa kanyang screen. Ano yan sir? Tanong ni Kiray habang sumisilip sa cellphone ni Dante. Teka, bakit parang kwarto ko yan? At bakit tayo yan na magkasama ngayon? Dito na nalaman ni Kiray ang tungkol sa hidden camera. Dante Montenegro, manyakis ka? Akala ko mabait ka. Wait Kiray, mag-explain ako. It was for security. Security mo mukha mo? Lumabas ka rito bago ko isaksak sa ilong mo lahat ng tinda kong mani. Bit-bit ni Kiray ang kanyang maalamat na tsinelas na gawa sa makapal na goma at ang sandata niyang subok na sa mga bastos na customer. Kiray, makinig ka muna. Hindi yan ang iniisip mo. Sigaw ni Dante habang pinipigilan ng dalaga. Anong hindi iniisip? Kita ng dalawang mata ko, Dante. Live ang buhay ko sa cellphone mo. Ano to? Pinoy Big Brother? Labas at pasok edition? Akala ko ba seryoso ka sa pagtulong? Yun pala, gusto mo lang akong panoorin na parang hayop sa zoo. Galit na galit si Kiray. Ang kanyang mga mata na kanina kumikinang sa pasasalamat ay nagniningas na ngayon sa galit. Tumigil si Dante. Hingal na hingal siya. I put that camera there because I didn't trust you. I thought you were up to something illegal. Gusto kong protektahan ng lupa ko. At anong nakita mo? Nakita mo ba akong nagnanakaw? Nakita mo ba na nagdadala ko ng kung sino-sinong lalaki rito? O nakita mo kung paano ko pagkasyahin ng barya-barya para lang may maipadala sa hospital para sa pamilya ko? Natahimik si Dante. Ang lahat ng nakita niya sa monitor, ang pag-iyak ni Kiray, ang pagdadasal nito at pagtitiis sa gutom, bumalik sa kanyang alaala. Hindi niya magawang magsinungaling. Nakita ko kung gaano kakabuting tao. Mahinang sabi ni Dante. Huli na Dante. Ang tiwala parang salamin yan. Kapag nabasag, kahit anong glue ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang lamat. Inihagis ni Kiray ang tsinelas, hindi para patamaan si Dante, kundi para ilabas ang sama ng loob niya. Malis ka na rito. Bukas na bukas. Aalis na kami sa lupang to. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa isang taong walang respeto sa privacy ng iba. Hindi nakatulog si Dante sa loob ng kanyang mansyon. Ang bawat sulok ng kanyang malaking bahay ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Binuksan niya ang monitor pero wala na siyang makita. Pinutol na ni Kiray ang kuryente sa kwarto nito o baka naman binato na ang kamera. Kinabukasan, maagang lumabas si Dante. Plano niyang humingi ng tawad ng maayos. Magdadala sana siya ng bulaklak pero naisip niya. Anong gagawin ni Kiray sa bulaklak? Hindi naman niya iyon maibibenta. Kaya naman dumaan siya sa palengke. Bumili siya ng 50 kilong hilaw na mani, 10 tray ng itlog na maalat at isang sako ng asukal. Pero pagdating niya sa kubo, wala nang mga sampay, wala nang mga basket. Ang tanging naiwan ay isang pirasong papel na nakadikit sa pinto. Sir Manyakis Estedante, ayan ang susi. Nilinis ko ang kwarto. Baka sabihin mo ninakawan pa kita. Yung cupcake, bayad ko na yun sa kuryenteng na konsumo ko sa pag-charge ng cellphone ko nung 1 linggo. Huwag mo na kami nga hanapin. Nanlumo si Dante. Sa buong buhay niya, laging siya ang nasusunod. Siya ang may-ari ng lupa. Siya ang may pera. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ang sama-sama niya. Lumipas ang 1 buwan, naging matumal ang buhay sa mansyon. Walang maingay na boses na sumisigaw tuwing umaga. Wala ring nagpapatuyo ng basahan sa kanyang bakod. Sinubukan ni Dante na bumalik sa normal niyang buhay. Pero kahit sa boardroom meeting nila, ang naririnig niya ay ang tawa ni Kiray. Sa tuwing kakain siya ng mamahaling steak, naaalala niya ang cupcake na ginawa nito para sa kanya. Find her. Utos ni Dante. Sir, malaking Pilipinas. Saan natin sisimulan? Di siya mahirap hanapin.
Hanapin niyo ang lugar na may pinakamaingay na tindera. Yung tinderang mas marami pang banat kaysa sa tinda. Yung tinderang kahit pagod na, nakangiti pa rin. Matapos ang 2 linggong paghahanap, nakatanggap ng balita si Dante. Si Kiray ay nasa isang maliit na terminal ng bus sa kabilang bayan. Doon pa rin siya naglalako, lumalaban pa rin ang patas. Mainit, maalikabok, at magulo sa terminal ng bus. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Dante ang isang pamilyar na boses. Tubig! Tubig kayo dyan! Malamig ba sa titig ng nanay mong galit? Mane, chicharon, bili na kayo. Pambili lang ng ticket patungong forever. Napangiti si Dante. Nakita niya si Kiray. Mas maitim ito ngayon dahil sa tindi ng araw, pero ang ganda nito hindi pa rin kumukupas. Lumapit si Dante. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakasimpleng t-shirt lang siya at maong. Pabili nga lahat ng tinda mo. Napatigil si Kiray sa pag-aayos ng supot. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, pagkatapos ay naging matalim. Sold out na. Umuwi ka na sa mansyon mong maraming aircon. Kiray, please. I've been looking for you for a weeks. Sabi ni Dante, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. I'm sorry. Alam ko namang mali ang ginawa ko. Binulag ako ng pagdududa ko sa mga tao. Dahil akala ko lahat sila. Pera lang ang habol sa akin. Wow ha? English yun ha? Nakaka-nosebleed. Sagot ni Kiray, pero bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Pero hindi sapat ang sorry, Dante. Pinanood mo ko habang natutulog, habang umiiyak, habang kinakausap ang sarili ko sa salamin. Alam mo ba kung gaano kahiya yun? Alam ko, kaya nga handa kong pagbayaran yun. Lumuhod si Dante sa gitna ng terminal. Maraming tao ang kumuha ng cellphone para mag-video. Kiray, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ko pinapatawad. Handa akong maglako ng mani kasama mo. Handa akong magbilang ng barya sa ilalim ng streetlight. Just give me a chance to prove myself. Akala ni Dante, tapos na ang hirap ng mapatawad siya ni Kiray. Iyon pala, doon palang magsisimula ang tunay na challenge. Dahil ang paghingi ng tawad sa dalaga ay sisiw lang kumpara sa pagharap sa nanay nitong si Aling Ising. Ikaw pa lang doon na naglagay ng kamera sa kwarto ng anak ko? Tanong ni Aling Ising habang nagbabalat ng bawang. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa bawang ay tila nagbababala kay Dante. Opo, Aling Ising, pero humihingi po ako ng tawad. Tinitiyak ko pong malinis ang intensyon ko ngayon. Intensyong malinis o intensyong makasilip? Hirit ni Totoy, ang nakababatang kapatid ni Kiray na kanina pa tinitingnan ng mamahaling relo ni Dante. Kuya Dante, kung gusto mo si ate, kailangan mo munang dumaan sa akin. Marunong ka bang mag-Mobile Legends? Kapag tinalo mo ko, sige, boto na ako sa'yo. Napatingin si Dante kay Kiray na parang nagmamakaawa. Si Kiray naman, tawa ng tawa habang nag-aayos ng paninda. Hayaan mo sila, Dante. Ganyan talaga ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila kakainin, siguro. Kiray, seryoso ko. I want to do this right. Gusto mong gawin ng tama? Sabat ni Aling Ising. O sige, bukas na bukas. Sasama ka kay Kiray sa palengke. Ikaw ang magbubuhat ng sako ng mani. Kapag natapos mo ng buong isang araw na hindi nagre-reklamo ang likod mo, maniniwala akong seryoso ka. Kinabukasan, 3:00 pa lang ng madaling araw, nasa tapat na ng mansyon si Kiray. Binusinahan niya si Dante gamit ang isang lumang tricycle. Hoy Prince Charming, gising na! Ang mga mani hindi yan kusang naglalakad papuntang palengke. Sigaw ni Kiray. Lumabas si Dante na parang zombie. Naka-short at lumang t-shirt na siya, pero kahit anong gawin, amoy mayaman pa rin siya. Kiray, it's 3 a.m. Even my money is still sleeping. Ang pagmamahal mo sa akin tulog din ba? Fine, let's go. Sa palengke, naging instant attraction si Dante. Paano ba naman? Isang lalaking kasing gwapo ng artistang nagbubuhat ng sako ng mani at sumisigaw ng, "Bili na kayo! Fresh from the farm! Kasing fresh ng pag-ibig ko!" Dante, mali yung tono mo. Mani, yung hindi ka iiwan, hindi gaya ng ex mo. Subok ni Dante. Nagtawanan ng mga tindera sa palengke. Aba Kiray, saan mo nakuha yung kargador mo? Pwede bang hiramin sa kasal ng anak ko? Huwag niyo nang pangarapin mga mare. Exclusive to.
May contract na to sa akin. Sagot ni Kiray habang hinahampas ng mahina ang braso ni Dante. Habang masaya ang dalawa sa palengke, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng designer dress at sunglasses na halos takpan na ang buong mukha nito. Siya si Isabela, ang ex-fiancé ni Dante mula sa Manila. Dante, is that you? Gulat na tanong ni Isabela habang nakatingin sa sakong pasa ni Dante. What on earth are you doing? Is this peanuts? Oh my God, you smell like salt and dust. Agad na tumayo si Kiray sa pagitan ni Dante at Isabela. Excuse me miss, kung bibili ka ng mani, sige, pero kung lalaitin mo tong kargador ko, pwede ka nang umalis. Baka madumihan niyang LV mo ng pawis ng taong nagsisikap. Tiningnan ni Isabela si Kiray mula ulo hanggang paa. And who is this? The maid? Bago pa makasagot si Dante, inunahan na siya ni Kiray. Maid? Sa ganda kong to? Ako lang naman ang magiging boss ng lalaking yan. At saka miss, wag mo kong tingnan ng ganyan. Baka matunaw yung makeup mo sa tindi ng sikat ng araw dito. Dante, let's go. Cause your mom is looking for you. You don't belong here with these people. Sabi ni Isabela, sabay hila sa braso ni Dante. Dahan-dahang tinanggal ni Dante ang kamay ni Isabela. Actually, Isabela, I've never felt more at home than here. At si Kiray, siyang babaeng pinakamahal ko. So if you can't respect her, you can't respect me. Napanganga si Isabela at padabog na bumalik sa kanyang sasakyan. Hinarap ni Dante si Kiray. Handa na sana siyang magpabebe, pero tinaasan lang siya ng kilay ng dalaga. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Porkit pinagtanggol mo ko, akala mo makakaligtas ka na sa pagbubuhat mo? Gabi na nang matapos sila sa palengke. Pagod na pagod si Dante, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo, biglang tumigil si Kiray. Dante, may aaminin ako sa'yo. Ano yun? May hidden camera ka rin ba sa akin? Wala no, pero yung tungkol sa pag-aaral ko, yung nakita mo sa camera mo nung binabasa ko yung mga lumang libro. Yeah, what about it? Inilabas ni Kiray ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang certificate of admission sa isang kilalang universidad sa probinsya. Nakapasa ako, Dante. Scholar ako. Hindi lang ako basta tindera ng mani. Gusto ko talagang matuto para mapalago tong pangarap ko. Niyakap ni Dante si Kiray. I knew it. I knew you were something special from the moment I saw you. Even if it was through a hidden camera. Huwag mo nang banggitin yung camera na yan. Nakakahiya talaga. Okay, pero may isa pa akong sorpresa. Remember that land I'm guarding? I'm officially transferred the title of the small portion where your house stands to your mother's name. Iyong-iyo na yon. Wala nang magpapaalis sa inyo. Dante, bakit? Because you protected that land for so long. It's time the land protects you back. Umiyak si Kiray, pero sa pagkakataong to, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa sobrang saya. Muling nagtagpo ang kanilang mga puso, hindi bilang Don at tindera, kundi bilang dalawang taong handang harapin ang anumang bukas basta't magkasama. Hindi na rin alam ni Dante kung bakit ganito kabilis umusbong ang nararamdaman niya. Ngunit ito ang nasa puso niya, kaya ito ang sinusunod niya. Matapos ang araw na naging ayos sila ni Dante kahit papaano, dumating naman si Baste sa pwesto ni Kiray, kaya hindi naging mapayapa ang isip ni Dante. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata sa gabi, ang nakikita niya ay ang malawak ng ngiti na supplier na si Baste at maging ang matamis na tawa ni Kiray. Pakiramdam ni Dante, may isang bahagi ng buhay ni Kiray na hinding-hindi niya maaabot. Ang mundong simple at ang mundo nitong sanay sa hirap. Hindi na nakatiis si Dante. Imbis na magsuot ng formal suit, nagsuot siya ng isang simpleng itim na t-shirt at maong. Tapos ay naglakad patungo sa pwesto ni Kiray. Ngunit bago pa siya makalapit, natanaw na naman niya ang pulang pick-up truck ni Baste. May hawak na pamaypay si Baste at pinapaypayan si Kiray habang ang dalagay nag-iimpake ng mga natirang mani. Nagtatawanan sila at may kung anong ibinulong si Baste na nagpababa sa balikat ni Kiray dahil sa labis na pagtawa. Nagtatawanan sila at may kung anong ibinulong si Baste na nagpababa sa balikat ni Kiray
dahil sa labis na pagtawa. Napatigil si Dante sa gilid ng isang poste. Ang kanyang mga kamao napatikom sa loob ng kanyang bulsa. May kung anong mabigat na bato ang bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang hilahin palayo si Kiray. Ngunit anong karapatan niya? Hindi naman niya ito kasintahan. Ang hidden camera na nilagay niya sa silid nito, nagbigay lamang sa kanya ng karapatang manood. Ngunit hanggang doon lang yun. Wala na siyang pwedeng ibang gawin pa. O Dante! Napansin sa wakas ni Kiray ang matikas na figura ni Dante. Kumaway siya pero napansin agad ng dalaga ang kakaibang dilim sa mga mata ni Dante. Kanina ka pa dyan? Para kang tuod na nanigas. Umalis si Baste sa tabi ni Kiray at sumaludo ng bahagya kay Dante. Magandang hapon, Sir Dante. Naabutan ko lang si Kiray na medyo nahihilo sa init, kaya tinulungan ko na. I can take over. Malamig na pinuputol ni Dante ang sasabihin ni Baste. Lumapit siya at kinuha ang pamaypay mula sa kamay ng binata. Ang kanyang titig kay Baste kasing talim ng kutsilyo. You can leave now. May mga bagay kaming kailangang pag-usapan na kaming dalawa lang. Naramdaman ni Baste ang tensyon kaya tumango na lang ito. Umiti kay Kiray at sumakay na sa kanyang sasakyan. Pag-alis ng truck, binalingan ni Kiray si Dante. Bakas ang inis sa mukha niya. Ano ba yung pambabastos na yung Dante? Mabait naman yung tao. Bakit parang gusto mo siyang lamunin ng buhay? Ibinaba ni Dante ang pamaypay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang dibdib, mabilis ang pagbaba at ang pagtaas. Mabait? O may ibang motibo? Kiray, hindi ka ba nakakahalata? He looks at you like you're some kind of prize he wants to win. At ano naman sa'yo kung tingnan niya ako ng ganyan? Ano ba kita, Dante? Landlord kita, oo. Tagabantay ako ng lupa mo, oo. Pero may ari-arian ka ba sa puso ko para diktahan kung sinong pwedeng tumulong sa akin? Ang mga salitang yon parang sampal kay Dante. Tumitig siya sa mga mata ni Kiray at sa unang pagkakataon ay nakita ng dalaga ang takot sa mga mata ng makapangyarihang doon. Takot na maiwan, takot na hindi maging sapat. Wala akong karapatan at yun ang pinakamalaking parusa sa akin araw-araw, Kiray. Ang makita kang kasama ng iba at maalalang wala akong hawak na kahit ano sa'yo. Mabilis na tumalikod si Dante at naglakad na palayo. Iniwan na nakatayo si Kiray. Ang kanyang sariling puso biglang naramdaman ng tindi ng kaba. Hindi rin mapakali si Kiray noong gabing yon. Ang kubo ay tahimik maliban sa tunog ng mga kuliglig sa labas. Nakaupo siya sa kanyang papag, hawak ang lumang suklay pero hindi niya ito ginagamit. Nakatitig lang siya sa dingding kung saan dating nakatago ang kamera ni Dante. Paulit-ulit na bumabalik ang boses ni Dante sa kanyang pandinig. Naiinis si Kiray sa sarili niya. Bakit ba siya naaapektuhan? Noon naman ang pangarap lang niya, kumita ng pera, maipalabas sa hospital ang magulang niya at mapag-aral si Totoy. Pero ngayon, sa tuwing magbibilang siya ng barya, hinahanap ng mata niya ang lalaking laging nakasuot ng plantsadong polo shirt na handang madumihan para lang siya ay samahan. Anak, malalim yata ang iniisip mo. Untag ng kanyang ina na si Aling Ising mula sa kabilang bahagi ng silid. Naku, Nay, wala po. Iniisip ko lang kung tataasan ko ba yung presyo ng sili sa susunod na linggo. Sili? O yung binatang Montenegro? Kiray, alam kong magkaiba ang mundo ninyo. Pero ang puso, walang pinipiling titulo. At kung natatakot ka dahil mayaman siya, tandaan mo, ang tunay na yaman ng tao ay nasa tapang nitong manindigan at nasa puso. At nakita ko sa mga mata ng batang yon na handa siyang tumayo sa tabi mo kahit anong mangyari. Niyakap ni Kiray ang kanyang tuhod. Paano kung pansamantala lang ito, Nay? Paano kung kapag naboring na siya sa buhay probinsya at bumalik siya sa Maynila tapos maiwan ulit rito? Iyon ang tunay na kinatatakutan ni Kiray, ang maging isang panandali ang libangan ng isang mayamang lalaki na naghahanap lang ng bagong karanasan. Kaya naman, pinigilan niya ang kanyang puso kahit na ang totoo, gabi-gabi na niyang ipinagdarasal ang kaligtasan nito. Kinabukasan, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Walang babala, si Kiray na kasalukuyang nasa gitna ng palengke ay natarantang isalba ang kanyang mga basket ng mani
at itlog na maalat. Diyos ko, yung mga tinda ko mababasa. Sigaw ni Kiray habang pilit binubuhat ang mabigat na basket. Muntik na siyang madulas sa basang simento. Nang biglang may dalawang malalaking kamay ang sumalo sa basket at isang malapad na payong ang sumilong sa kanyang ulo. Pag-angat ng kanyang muka, nakita niya si Dante. Basang-basa ang kanang bahagi ng balikat nito dahil ang buong payong nakatutok sa kanya at sa kanyang paninda. Ang buhok nito na laging maayos, nakabagsak ngayon sa kanyang noo. I told you to check the weather forecast before leaving. Halika na, sa sasakyan ko na muna natin ilagay ito. Walang nagawa si Kiray, kundi ang sumunod. Pumasok sila sa loob ng malawak at air-conditioned na SUV ni Dante. Amoy mamahaling leather ang loob nito, pero ngayon nahaluan ng amoy ng basang damit at nilagang mais mula sa basket ni Kiray. Katahimikan ang naghahari sa loob ng sasakyan habang ang ulan malakas na humahampas sa windshield. Kumuha si Dante ng isang malinis na tuwalya mula sa likod at dahan-dahang ibinalot sa ulo ni Kiray. Punasan mo ang sarili mo, baka magkasakit ka. Kinuha ni Kiray ang tuwalya, pero imbis na gamitin, tinitigan lang niyang mukha ni Dante. Dante? Bakit mo ba ito ginagawa? Ang boses ni Kiray, wala nang biro, wala nang banat. Ito ang totoong Kiray, ang babaeng napapagod din at naghahanap lang naman ng katiyakan. Bakit ka nagtsatsaga sa isang tinderang tulad ko? Marami namang babae dyan na kapareho mo ng estado. Bakit dito ka sa maalikabok na kalsada nag-aaksaya ng panahon? Dahan-dahang humarap si Dante kay Kiray. Ang distansya sa pagitan nila sa loob ng sasakyan ay naging napakaliit. Naririnig nila ang paghinga ng isa't isa sa gitna ng ingay ng ulan. Dahil dito ko lang nahanap ang totoong buhay, Kiray. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sa Manila, lahat ng tao sa paligid ko may suot na maskara. Lahat sila may kailangan sa akin. Pero ikaw, nung unang beses mo kong makita parang wala lang ako. Hindi mo ko kinailangan dahil mayaman ako. At nung mapanood kita sa kwarto mo, nung makita ko kung paano ka lumaban para sa pamilya mo nang walang hinihinging tulong sa kahit kanino, doon ko na-realize na ikaw ang pinakamatapang at pinakatotoong babaeng nakilala ko. Humakbang pa diretso ang kamay ni Dante para hawakan ang pisngi ni Kiray. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang inaplos ang balat ng dalaga. Natatakot ako, Kiray. Natatakot ako isang araw. Ma-realize mo na mas bagay sa iyo ang isang tulad ni Basti, na mas nakakaintindi ng mundo mo. Kaya ako nagpapanik, kaya ako nagpapakasungit. Dahil hindi ko alam kung paano ka panatilihin sa tabi ko nang hindi kita pinipilit. Naramdaman ni Kiray ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang takot na nararamdaman niya ay kapareho lang pala ng takot na dinadala ni Dante. Magkaiba man sila ng pinagmulan, pareho lang silang dalawang tao na nangangamba sa kawalan ng katiyakan. Inilagay ni Kiray ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Dante na nasa kanyang pisngi. Ngumiti siya, isang maliit at banayad na ngiti. Sira ka talaga. Ang isang doon, nagpapakababa sa isang katulad ko. Huwag mo nang isipin si Basti, supplier lang yun. Pero ikaw ang lalaking pinayagan kong pumasok sa kwarto ko. Kahit na sa masamang paraan ang naisip mo. Bahagyang natawa si Dante at ang bigat sa kanyang dibdib biglang napalitan ng isang ginhawa. So, may pag-asa ba ako? Pag-iisipan ko muna. Depende kung ilang sako ng mani ang kaya mong buhatin bukas. Pero ang kanyang mga mata nagsasabi ng kabaliktaran. Sa unang pagkakataon, naging panatag ang dalawa. Ang gabi ng pag-amin sa loob ng sasakyan ay nag-iwan ng isang uri ng kakaibang kuryente sa pagitan ni Kiray at Dante. Kinabukasan, ang langit ay malinis at asul na muli. Tila ba nakikisama sa bagong yugto ng kanilang relasyon. Ngunit para kay Kiray, ang pagiging panatag hindi nangangahulugang mawawala na ang kanyang natural na pagiging mautak at madaldal. 5:00 pa lang ng umaga, nakatayo na si Dante sa tapat ng kubo. Sa pagkakataong to, hindi siya mukhang zombie. Nakashort siya ng pangtrabaho, kupas na t-shirt at may nakasabit pang sariling bimpo sa leeg gaya ng porma ni Kiray. Aba, ang aga ng ating kargador ah. Bungad ni Kiray pagbukas ng pinto.
Bagay sa'yo, Dante. Mukha ka ng pambato ng barangay sa paligan ng basketball. I took your challenge seriously. Nasa namang usa ako? Handa na ako magbuhat. Lumabas si Aling Ising mula sa kusina. May hawak na tasa ng kape. Dante, pumasok ka muna at humigop ng mainit na kape. Huwag mong pakinggan itong si Kiray. Pinahihirapan ka lang yan. Salamat po, Aling Ising. Magalang na sagot ni Dante habang pumapasok sa maliit na sala. Naupo si Dante sa mahabang upuang kahoy habang si Kiray naman nagsimulang mag-ayos ng mga supot ng mani sa basket. Sa kabila ng asaran, may mga sulyapang nagaganap na sila lang dalawang nakakaintindi. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, mabilis na iiwas si Kiray habang namumula ang mga pisngi, isang bagay na labis na ikinatutuwa ni Dante. Hoy Dante, yung sinabi mo kagabi sa kotse. Alin doon? Yung tungkol sa takot ko na mapunta ka kay Baste? O yung sinabi kong ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko? Seryosong tanong ni Dante, bagaman may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Binalibag ni Kiray ang isang basyong supot sa mukha ni Dante na mabilis namang nasalo ng binata. Ang kapal ng mukha mo? Ang ibig kong sabihin, seryoso ka ba talaga doon? Alam mo naman ang buhay ko, ang priority ko, si Nanay at si Totoy. At kung papasok ka sa buhay ko, kasama sila sa package deal. Walang terms and conditions, isang bagsakan to. Tumayo si Dante, lumapit kay Kiray at kinuha ang basket na hawak nito upang ibaba sa sahig. Hinawakan niyang magkabilang balikat ng dalaga at iniharap ito sa kanya. Kiray, nung pinapanood kita sa kamera at alam kong mali yun, ang hinangaan ko sa'yo ay ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Hindi ko gustong ilayo ka sa kanila. Gusto kong maging bahagi ng pamilyang pinoprotektahan mo. Kaya wag mo nang isipin kung seryoso ko. Dahil hindi ako magpapakapagod magbuhat ng sako ng mga mani kung hindi naman kita mahal. Natahimik si Kiray, ang kanyang bibig na karaniwang mabilis pumalag. Pero ngayon, tila naputulan ng supply ng banat. Tumingala siya kay Dante. Nakita ang katapatan sa mga mata nito at sa wakas ay tumango ito. Sige na nga, pasado ka na sa interview. Pero trial period muna kung matitiis mo ba ang ugali ko ha? Walang hawak kamay sa palengke. Baka chismisan tayo ng mga mari ko roon. Kahit na panatag ng dalawa sa kanilang nararamdaman, hindi pa rin maiwasan ang mga pagsubok ng selos. Lalo na't kilalang tao si Dante sa probinsya. Habang naglalako si Kiray malapit sa munisipyo, nakita niya ang SUV ni Dante na nakaparada sa tapat ng isang sikat na kainan. Dahil curious, sumilip si Kiray sa salamin ng restaurant. Doon nakita niya si Dante na may kausap na isang magandang babae na nakasuot ng pang-opisina. Ang babae ay nakangiti at paminsan-minsan hinahawakan ng braso ni Dante habang may ipinapakitang mga papeles. Biglang naramdaman ni Kiray ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng selos, isang pakiramdam na bago at nakakatakot para sa kanya. Naalala niyang sinabi ng kanyang sarili na magkaiba sila ng mundo. Ang babaeng kausap ni Dante mukhang matalino, mayaman at bagay sa mundo ng mga Montenegro. Imbis na sumugod, dahan-dahang umatras si Kiray. Binuhat niya ang kanyang basket at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang mabigat at puno ng pagdududa. Kiray! Hoy Kiray! Narinig niya ang boses ni Dante na tinatawag siya mula sa likod niya. Ngunit hindi siya lumingon. Binilisan niya ang lakad hanggang sa maabutan siya ni Dante at hawakan ng kanyang braso. Kiray, sandali. Bakit ka ba tumatakbo? Humarap si Kiray. Pilit na itinataas ang kanyang panangga sa pagiging masungit. Aba Don Dante, bakit mo naman ako hinahabol? Iniwan mo yung magandang kausap mo dun sa loob. Baka mahalaga yung usapan nyo. Napatigil si Dante. Pagkatapos, unti-unting sumilay ang isang malawak na ngiti sa kanyang labi. Nagsiselos ka ba? Ako nagsiselos? Sa ganda kong to? Iniisip ko lang na baka makaabala ko sa business nyo. At saka bagay kayo, pareho kayong mukhang hindi galing sa hirap, kaya maiintindihan ko. Kinuha ni Dante ang basket mula kay Kiray at hinawakan ng kamay ng dalaga. Hindi alintana ang mga taong naglalakad sa paligid ng munisipyo.
Siya si Attorney Ramos, ang legal counsel ng pamilya namin. Idinedemanda ko ang taong sumira sa tiwala ko at tinarantado ko sa kumpanya. Napatitig si Kiray kay Dante. Ang galit at selos sa kanyang puso biglang napalitan ng labis na pagkapahiya, ngunit may kasamang matinding kilig. Talaga? Idinedemanda mo lang pala siya kaya kasama mo siya? Oo, para madala siya. At gusto kong malaman mo na walang ibang babae na tinitingnan ko ng matagal, kundi ikaw lang. Ang tinderang kasalukuyang nakahawak sa kamay ko ngayon. Sabi ko sa'yo, walang hawak ng kamay sa publiko Bitiwan mo nga ako. Pero ang totoo, mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ng Don. Upang mas lalong mapatunayan ni Dante na ang kanyang puso ay ganap ng pagmamay-ari ng dalaga, gumawa siya ng isang bagay na hindi aakalain ng mga tao sa kanyang lungsod. Isang gabi, habang ang buwan ay maliwanag, nagpunta si Dante sa tapat ng kubo ni Kiray na may dalang gitara. Kasama niya si Totoy na siyang may hawak ng flashlight bilang taga-ilaw. Kuya Dante, siguraduhin mo maganda ang boses mo Baka batuhin tayo ni ate ng bato. Bulong ni Totoy habang itinutok ang ilaw sa mukha ni Dante. Huwag kang mag-alala, nag-practice naman ako. Nagsimulang kumanta si Dante ng isang awitin ng pag-ibig. Ang kanyang boses ay malalim. Medyo may panginginig dahil sa kaba, ngunit puno ng emosyon. Nagbukas ang bintana ng kubo at lumabas ang mukha ni Kiray na may nakabalot pang tuwalya sa basang buhok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang eksena. Dante Montenegro, anong kalokohan to? Gabi na, nambubulahaw ka pa ng kapitbahay. Hindi huminto si Dante sa pagkanta hanggang sa matapos. Ibinaba niya ang gitara at tumingala kay Kiray. Kiray, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabing ako lang ang nag-iisang Don sa buhay mo. Lumabas si Kiray ng kubo, tumakbo pababa ng hagdan. Pagdating niya sa harap ni Dante, hinarap niya ito ng may malawak na ngiti. Sira ka talaga. Kulang ka ba sa pansin o sadyang seryoso ka na sa akin? Seryoso ko, Kiray. Mula sa simula hanggang sa dulo ikaw lang. Niyakap ni Kiray si Dante ng mahigpit. Wala nang duda, wala nang selos, at wala nang mga hidden camera. Hindi niya na uulitin, hindi rin siya gagawa ng dahilan para ikaselos ni Kiray. Ayaw niyang nagugulo ang isipan ng babaeng mahal na mahal niya. Ang gabi ng harana na sobrang nilaanan ni Dante ng effort ay nag-iwan ng bango at pag-asa sa puso ni Kiray. Habang pabalik si Kiray sa loob ng kanilang kubo, hawak ang kanyang dibdib na tila ba may sumasayaw na kung ano sa bilis ng tibok nito. Alam niyang hindi niya na kayang maglihim. Ang pader na matagal niyang itinayo para protektahan ng sarili mula sa mga mapanghusgang mata ng mayayaman, tuluyan ng gumuho dahil sa pagtsatsaga ng isang Dante Montenegro. 2 linggo pa ang lumipas. Masamang balita pero naging matatag sila, lalo na't nasa tabi naman niya si Dante. Hindi na hinintay ni Kiray na sumikat ang araw. 4:00 pa lang ng madaling araw. Gising na siya, ngunit hindi para mag-asikaso agad ng paninda. Masakit pero kailangan nilang tanggapin. Wala na ang kanyang ama. Naupo siya sa gilid ng papag. Binuksan ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit, luma at kupas na pitaka na may bordang bulaklak, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ama. Nay, tawag ni Kiray kay Aling Ising na kasalukuyang nagpapakulo ng tubig para sa kape. O anak, bakit parang kay aga mo namang magdrama dyan? May masakit ba sa'yo? Alam niyang nagmamatigas lang ang ina niya pero nasasaktan din ito. Nay, sasabihin ko na po kay Dante ang lahat ngayon. Ang totoo tungkol sa atin. Ang totoo kung bakit ako ganito katigas pagdating sa pera. Seryosong sagot ni Kiray. Ang kanyang mga mata nakitaan ng determinasyon, ngunit may halong kaba. Lumapit si Aling Ising at hinaplos ang buhok ng anak. Mabuti yan, Kiray, upang kung gusto mong maging panatag ang pagsasama ninyo. Hindi pwedeng may nakatagong lihim. Ang pag-ibig, hindi lang sa mga tawa at asaran. Naroon din yan sa pagtanggap sa mga sugat ng nakaraan. Imbis na sa palengke o sa tapat ng gate ng mansyon, nag-text lang si Kiray kay Dante na magkita sila sa bayan, sa isang lugar na tahimik kung saan nakakapag-usap sila ng walang ibang makakarinig. Walang gaanong tao rito tuwing umaga
kaya perpekto ito para sa isang seryosong usapan. Dumating si Dante na nakasimpleng polo shirt na puti. Planchado pa rin, ngunit halatang nagmamadali dahil medyo gulo pa ang buhok. Pagkakita niya kay Kiray na nakaupo sa isang sementong bloke, habang nakatanaw sa malayo, dahan-dahan siyang lumapit. Kiray, bakit dito mo gustong magkita? May problema ba? Umupo ka muna, Dante. Huwag kang mag-alala. Walang tsinelas na lilipad ngayon. Naupo si Dante sa tabi niya. Sapat ang distansya upang maramdaman ang init ng isa't isa. Ngunit may respeto sa espasyo. Ano yun? Inilabas ni Kiray ang kupas na pitaka mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa kanilang pagitan. Dante, bago ko formal na tanggapin ang pagmamahal mo, gusto kong kilalanin mo muna ang totoong Kiray. Hindi yung tinderang laging nakangiti sa kalsada, kundi si Kiray na puno ng takot at utang. Humarap ng bahagya si Kiray sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako madamot sa pera? At kung bakit halos hindi ako kumain at tinitipid ko ang bawat singko? Nung bata ako, ang tatay ko isang simpleng magsasaka rin sa lupain ng mga Montenegro. Bago pa man ikaw ang humawak nito, nagkasakit siya ng matindi. Dahil wala kaming pera, palipat-lipat kami sa mga hospital. Nangungutang sa bawat Bombay, sa bawat kapitbahay. At nang gabing pumanaw siya, wala man lang kaming pambili ng disenteng kabaong. Kinailangan kong lumuhod para humingi ng abuloy sa mga dumadaan. Ayokong ipaalam sa'yo. Ayokong ipaako sa'yo ang bigat nito. Alam kong wala ng pag-asa si tatay pero gusto ko pang ilaban eh. Salamat kasi nakasuporta ka. Pero ayoko talagang tumanggap ng kahit na ano mula sa'yo. Dahil ayoko maging pabigat. Kiray, bakit hindi mo? Tapos na, nakaya ko naman ang ako lang. Yun ang pinakamaipagmamalaki ko sa tatay ko. Na hindi ko inasang pagpapalibing sa kanya. Humingi man ako ng tulong sa gobyerno, katiting lang. Pinasan ko ang lahat. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Kiray. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Kaya nung makita kita noon na may hidden camera, ang unang pumasok sa isip ko, gagamitin ng mayaman na ito ang kahinaan ko para paglaruan ako't palayasin kami. Natakot ako, Dante. Natakot akong mahusgahan. Nakinig si Dante nang walang bawas na atensyon. Ang kanyang puso dumanas ng matinding kirot habang pinakikinggan ng kwento ng dalaga. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Kiray. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri at hinigpitan ng hawak. Kiray, patawarin mo ko kung ang unang impresyon na binigay ko sa'yo ay takot at pagdududa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo pero ipinapangako ko sa'yo. Simula sa araw na to, hindi mo na kailangang mag-isa sa pagbubuhat ng bigat ng nakaraan. Hindi kita bibigyan ng pera para lang masolusyonan lahat dahil alam kong may dangal ka. Pero bibigyan kita ng kakampi. Isang taong tatayo sa tabi mo, maging sa harap ng bagyo o sa gitna ng matinding hirap. Tumingin si Kiray sa kanilang mga kamay na magkahawak. Naramdaman niya ang init at ang kapanatagan na matagal niya nang hinahanap. Dante, seryoso ka ba talaga sa akin? Kahit na maingay ako, kahit na amoy luya at mani ako araw-araw? Kahit amoy chicharon ka pa, Kiray, wala akong pakialam. Tumawa ng mahina si Dante habang ang kanyang kabilang kamay dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng dalaga upang tuyuin ang natitirang luha. So anong sagot mo? Huminga ng malalim si Kiray. Tiningnan ng diretso si Dante sa mga mata at sinabi ang mga salitang matagal nang hinihintay ng Don. Oo, Dante, tinatanggap ko ng pagmamahal mo. Sinasagot na kita. Simula ngayon, sa'yo na tong tinderang to. Pero tandaan mo, bawal lang maglihim, bawal lang magtago ng kung ano-ano, at higit sa lahat, bawal lang sumuko sa atin. Sa sobrang tuwa ni Dante, hindi niya napigilan ng sarili na yakapin si Kiray ng napakahigpit. Binuhat niya ito ng bahagya at pinaladpad sa hangin habang ang tunog ng kanilang tawanan. Sinasagot niya na ako, sigaw ni Dante. Hoy Dante, ibaba mo na nga ako. Nakakahiyang may makakita sa atin. Baka sabihin ng mga mangingisda na babaliw na ang Don ng Montenegro. Nang mag-alas 9 ng umaga, bumalik ang dalawa sa pwesto ni Kiray sa palengke. Ngunit sa pagkakataong to, may kakaiba sa kanilang kilos. Hindi na sila nag-aasaran ng may kasamang inis. Ngayon ang bawat asaran may kasamang haplos sa balikat
o di kaya'y patagong sulyap na puno ng tamis. O Kiray, bakit parang iba ang aura natin ngayon? Mukha kang nanalo sa loto ah. Pansin ni Aling Puring, ang kapit pwesto ni Kiray na nagtitinda ng mga gulay. Naku Aling Puring, masigit pa sa loto. Sagot ni Dante na siyang nag-aayos ng mga basket ng mani sa ibabaw ng lamesa. Siya na ang sumasagot para sa dalaga, bagay na ikinagulat ng mga tindera sa paligid. Aba, kayo na ba? Usisa ni Aling Puring habang ang kanyang mga mata palipat-lipat sa dalawa. Tumingin si Kiray kay Dante at nang makitang tumango ang binata ng may pagmamalaki, hinarap niya si Aling Puring. Opo Aling Puring, opisyal na kargador ko na po itong si Dante. May kontrata na po siya sa puso ko. Bawal nang bawiin ng pamilya niya. Nagsigawan ng mga tindera sa palengke. May mga nagpapalakpakan pa na parang nanonood ng pagtatapos ng isang teleserye. Si Kiray naman, namula ng husto, ngunit ang kanyang kamay na natiling nakasalikop sa ilalim ng lamesa, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Dante. Noong gabing yon, matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho, ay magkasamang naglalakad ang dalawa pabalik sa kubo. Walang dalang sasakyan si Dante dahil pinili niyang makipagsabayan sa paglalakad kay Kiray sa ilalim ng mga bituin habang bitbit ang walang lamang basket. Masaya ako Kiray. Ngayong gabi, naramdaman ko kung anong ibig sabihin ng maging tunay na panatag. Ako rin Dante, salamat sa pagiging pasensyoso sa akin at salamat dahil hindi mo ko sinukuan ng mga panahong akala ko ang pag-ibig ay hindi para sa akin. Ang magarbong buhay ay madaling bilhin Kiray, pero ang isang pusong katulad ng sayo, yun ang tunay na kayamanan ng hinding-hindi ko ipagpapalit sa kahit anong halaga. Ang balita ng nag-iisang tagapagmana ng pamilya Montenegro ay opisyal ng kasintahan ng isang simpleng tindera na si Kiray ay parang mabilis na apoy na kumalat sa buong bayan. Kung noong una, pabulong-bulong lang ang mga chismis sa palengke, ngayon ay naging formal na usapan na ito. Kahit sa mga matataas na opisyal ng San Ildefonso. Ngunit sa likod ng tagumpay na naramdaman nila, alam ni Dante na may isang malaking pader pa silang kailangang tibagin. Ito ay ang kanyang pamilya. Sigurado ka ba rito Dante? Tanong ni Kiray habang nakatitig sa salamin sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Suot niya ang isang simpleng mapusyaw na asul na dress na may maliit na kwelyo. Ito ang pinakamaayos na damit na pagmamay-ari niya na binili pa ng kanyang ina para sa pagtatapos niya sa high school. Wala siyang mamahaling alahas, kundi ang simpleng relo at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod. Kiray, look at me. Malambing na utos ni Dante habang dahan-dahang lumalapit sa likod niya. You look beautiful and more than that, you look like the woman I love. Hindi ka kailangan magpanggap na iba para lang tanggapin nila. Madaling sabihin sa iyo yan Dante kasi nanay mo yung kakaharapin natin. Ang kanyang karaniwang tapang sa kalsada ay tila ba nagtago muna dahil sa matinding kaba. Si Doña Aurora yun Dante. Paano kung bigla akong tanungin tungkol sa mga foreign investment o kaya kung anong klaseng wine ang gusto ko? Ang alam ko lang na alak yung tuba na itinitinda ni Mang Kanor. At kung tatanungin ka niya tungkol sa wine, sabihin mo mas gusto mo yung juice ng pinakuloang luya dahil mas mabuti sa boses. Magtiwala ka sa akin Kiray, tatanggapin ka ng mami ko. Lumabas silang dalawa sa kubo kung saan naghihintay si Aling Ising at Totoy. Ang kanyang ina ay may bakas din ng pag-aalala sa muka. Habang si Totoy naman may hawak na isang pirasong saging na binabalatan pa. Kiray anak, mag-iingat ka sa pananalita mo roon ha. Huwag kang magbibitiw ng mga banat na pangkalsada sa harap ng Donya. Paalala ni Aling Ising habang inaayos ang kwelyo ng dress ng anak. O Dante, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang anak ko. Makakaasa po kayo Aling Ising. Ako ang magiging kalasag ni Kiray ngayon. Ang hapagkainan ng mga Montenegro ay kasing laki ng isang buong kwarto sa kubo ni Kiray. Ang mesa ay gawa sa mamahaling kahoy na mahogany at sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga pilak ng kubyertos at mga kristal na baso na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Sa dulo ng mesa, prenting nakaupo si Doña Aurora, nakasuot ng isang eleganteng kasuotan, habang ang kanyang mga mata matalas na nakatutok sa pagpasok ni Dante at Kiray. Good afternoon, Mother. Bati ni Dante, sabay halik sa pisngi ng kanyang ina bago pinaghila ng upuan si Kiray.
Good afternoon po, Doña Aurora. Magalang na bati ni Kiray. Medyo nanginginig ang kanyang tuhod habang umuupo. Lalo na nang mapansin ang dami ng kutsara at tinidor sa kanyang harap. Sus ko, 4 ang tinidor. Alin ba rito ang pangkain at alin ang pangkamot ng likod? Maupo ka, Kiray. I assume you already know my son's intentions. But as his mother, I want to hear it directly from you. Ang pagiging opisyal ng isang relasyon sa pamilyang ito, hindi lang basta usaping puso. It involves public image and responsibility. Huminga ng malalim si Kiray. Ramdam niya ang patagong pagpisil ni Dante sa kanyang kanang kamay sa ilalim ng lamesa upang bigyan siya ng lakas loob. Itinuwid niya ang kanyang upo at tumingin ng diretso sa matandang Donya. Donya Aurora, alam ko pong malaki ang pagkakaiba ng mundong kinalakhan ko sa mundong kinalakhan ni Dante. Wala po kong mamahaling ari-arian o kilalang apelyido na maipagmamalaki sa inyo. Pero ang maipapangako ko po, ang pagmamahal ko kay Dante, hindi nakabase sa kung anong mayroon siya sa bangko at kung paano ko po pinoprotektahan at pinaglalaban ng pamilya ko araw-araw. Ganon ko rin po paninindigan na taalagaan si Dante. Hindi ko po siya rerespetuhin dahil Don siya, kundi dahil siyang lalaking nagpakita sa akin ng totoong respeto. Natahimik ang buong silid kahit ang mga kasambahay na naghahain ng pagkain napatigil ng bahagya. Tumingin si Doña Aurora kay Kiray. Pinagmasdan ng kawalan ng takot sa mga mata ng dalaga. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, dahan-dahang ibinaba ng Donya ang kanyang table napkin. You have a sharp tongue, Kiray. But at least, you are honest. Wika ng Donya at sa pagkakataon na yon, may sumilay na napakaliit ng ngiti sa kanyang mga labi. Karamihan sa mga babae na dinala dito ni Dante noon, sasang-ayon sa lahat ng sinasabi ko para lang mapasaya ko. Pero ikaw, naninindigan ka. Gusto ko na mga babaeng alam ang halaga nila at tungkol sa pagiging opisyal ninyo. Basta panatilihin mo lang ang aking anak na nakatapak sa lupa at nakatutok. Hindi ako hahadlang sa inyo. Napahinga ng malalim si Kiray habang si Dante naman hindi mapigilan ang mapangiti at masigpitan ng hawak sa kamay ng kanyang kasintahan. Ang unang laban ay natapos na may kasamang tagumpay, ngunit alam nilang kalahati pa lang ito ng mga pagdaraanan nila. Kung si Kiray ay dumanas ng kaba sa mansyon, si Dante naman ang susubukin ngayon sa mundo ng dalaga. Matapos ang tanghalian sa mga Montenegro, nagpasya ang dalawa na bumalik sa kubo ni Kiray para doon naman maghapunan kasama ang pamilya nito. Ngunit imbis na umupo lang at maghintay bilang bisita, nagpresenta si Dante na tumulong sa pagluluto. Dante, seryoso ka ba? Baka masunog yung makinis mong balat sa talsik ng mantika. I can do this, Kiray. Sabi ko sa'yo, package deal ang pamilya mo, kaya dapat matuto kong gumalaw dito. Lumapit si Totoy na may dalang pamaypay. Kuya Dante, ganito kasi yan. May teknik ang pagpaparikit ng uling. Hindi yan parang aircon na pipindutin mo lang. Ayan, salamat Totoy. Sabi ni Dante habang pinapahira ng uling na dumidikit sa kanyang pisngi nang hindi niya namamalayan. Lumabas si Aling Ising na may dalang hiniwang karni ng manok para sa kanilang lulutuing tinola. Nakita niya ang Don na may uling sa muka, nakataas sa mga manggas ng polo shirt at seryosong nag-aasikaso ng luya at bawang. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa muka ng matanda. Dante anak, maupo ka na riyan. Gusto ko lang na magpasalamat sa'yo. Para saan po Aling Ising? Sa pagbibigay mo ng kapanatagan sa anak ko. Si Kiray, simula nang mawala ang tatay niya o kahit buhay pa ay siya nang nag-aalaga sa amin. Palagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba bago ang sarili niya. Ang akala ko habang buhay niyang dadalhin ang bigat na yun ng mag-isa. Pero nung makita ko kung paano mo siya ipagtanggol at kung paano ka magpakumbaba para lang makapasok sa buhay namin, nalaman kong hindi na siya mag-isa. Ang hiling ko lang, wag mo siyang sasaktan. Aling Ising, saksi po ang langit kung gaano ko kamahal ang anak niyo. Hindi ko po may papangako na magiging perpekto ang lahat. Pero ipinapangako ko po na hindi ko bibitawan ng kamay ni Kiray kahit anong klaseng pagsubok pang dumating sa amin.
Narinig ni Kiray ang buong usapan habang nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nararamdaman niyang isang mainit na emosyon na gumuguhit sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito na dati itinuturing niyang kaaway at manyakis dahil sa nakatagong kamera ay siya na palang magbibigay ng pinakamalalim na kapayapaan sa kanyang buhay. Nang sumapit ang gabi, ang hapunan sa kubo ni Kiray ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Walang pilak na kubyertos at walang chandelier. Ang tanging ilaw ay ang bumbilya at ang mga plato simpleng plastik. Ngunit ang saya sa loob ng silid ay higit pa sa anumang karangyaan sa mansyon. Oh, para sa opisyal na kargador ng puso ng aking kapatid, sigaw ni Totoy habang itinataas ang kanyang baso ng soft drinks. Cheers! Sabay-sabay nilang wika, kasama si Dante na prenting nakataas din ang baso habang nakasandal ang kanyang kaliwang braso sa likod ng upuan ni Kiray. Teka Dante, ngayong opisyal na tayo, ano nang itatawag mo sa akin? Bawal na ang Miss Tinderay ah. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng pagmamahal at walang halong pag-aalinlangan. I'll call you a partner. Dahil simula ngayon, lahat ng tagumpay at lahat ng hirap, magkasama nating haharapin. At saka kung gusto mo, pwede rin kitang tawaging bossing dahil ikaw naman talaga ang masusunod. Aba, maganda yan, bossing Kiray. Tawa ng malakas ni Totoy. Matapos ang hapunan, lumabas silang dalawa ni Dante sa maliit na beranda ng kubo. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang mga bituin sa langit, malinaw nilang nakikita. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Kiray at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Panatag ka na ba, Kiray? Sobra, Dante. Noon ang tingin ko sa bukas, parang isang malaking utang na kailangang bayaran araw-araw. Pero ngayon dahil kasama na kita, ang tingin ko na sa bukas, isang napakaganda at nagtatagal na ito. Humarap si Dante sa kanya at banayad na hinaplos ang pisngi ng dalaga. Wala nang lihim, wala nang takot. Wala nang lihim, wala nang takot. Pag-uulit ni Kiray bago tuluyang isinandal ang kanyang sarili sa dibdib ng lalaking nagpabago ng kanyang mundo. Matapos ang isang taon ng opisyal na pagsasama nila na napuno ng tamis, asaran at mga tagumpay sa kanilang negosyo, sumapit ang araw na pinakahihintay nila. Hindi na lang ito simpleng balita. Ito na ang pinakamalaking pagdiriwang na magaganap. Ang kasal ni Kiray at Dante Montenegro. Ngunit kung akala ng mga tao, magiging tipikal na magarbo at pormal ang kasal dahil sa yaman ng mga Montenegro, nagkakamali sila. Si Kiray pa rin ang masusunod pagdating sa konsepto. Dante, sinasabi ko sa'yo, kapag ang mga bulaklak na yan galing pa sa malayo at nagkakahalaga ng 100,000, hindi ako maglalakad sa altar. Ipamahagi na lang natin yung pera sa mga magsasaka. Deklara ni Kiray habang sinusukatan siya ng kanyang pangkasal na damit sa loob ng mansyon. Suot niya ang isang gown na gawa sa lokal na tela na simple. Walang kumikinang na mamahaling kristal, ngunit ang gupit nito perpektong bumagay sa kanyang hubog. Mukha siyang isang diwata, malayo sa imahe ng tindera at ang kanyang mga mata ay may pareho pa ring may kislap. Nakatayo si Dante sa may pinto, nakasuot ng kanyang barong Tagalog. Gaya ng ipinangako ko, bossing, ang lahat ng dekorasyon ay gawa ng mga lokal na manggagawa rito. At ang mga souvenir, syempre ang sikat na Kiray's Premium Peanuts na nakalagay sa maliit na garapon. Lumapit si Doña Aurora na ngayon ay ganap ng tanggapang dalaga. May bitbit siyang isang lumang kahon. Kiray, iha, eto ang kwintas ng aking lola. Gusto kong isuot mo ito ngayon, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil ito ang simbolo ng pagtanggap ng pamilya namin sa iyo bilang bagong reyna ng tahanang ito. Naiyak si Kiray sa labis na emosyon. Niyakap niya ang kanyang biyanan. Salamat po, Mama Aurora. Ipinapangako ko po nga alagaan ko ang anak ninyo, kahit na medyo masungit pa rin kung minsan. Ginanap ang kasal sa bayan. Walang pulang carpet na mamahalin. Ang nilakaran ni Kiray ay may nakakalat na mga sariwang dahon at lokal na bulaklak. Ang mga nakaupo sa kaliwang bahagi ay ang mga kasamahan ni Dante sa corporate world na nakasuot na mga mamahaling barong at trahe. Samantalang sa kanang bahagi naman ay ang mga kaibigan niya sa palengke.
Mga tindera ng gulay, mga driver ng jeep at ang pamilya ni Kiray na lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Nang bumukas ang malaking pinto, tumugtog ang isang awitin gamit ang gitara at violin. Naglakad si Kiray ng mag-isa sa simula, dala ang kanyang natural na ganda at tiwala sa sarili. Sa kalagitnaan, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Ising at ang kapatid na si Totoy upang sabay silang maglakad patungo sa dulo. Sa dulo ay nakatayo si Dante. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao na ang malamig at istriktong Don umiiyak ng tahimik habang nakatingin sa kanya papasok. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig sa labis na kaba at kaligayahan. Nang makarating si Kiray sa harap niya, kinuha ni Dante ang kamay ng dalaga at hinarap na sa magkakasal. Dante, tinatanggap mo ba si Kiray bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at kabiguan hanggang sa dulo ng inyong mga buhay? Tumingin si Dante kay Kiray at ang kanyang boses buo at puno ng paninindigan. Opo, buong puso't walang pag-aalinlangan. At ikaw naman Kiray, tinatanggap mo ba si Dante bilang iyong kabiyak? Ngumiti si Kiray, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Opo, kahit na nung unay marami siyang lihim, ngayon siya nang nagbigay ng katotohanan sa buhay ko. Tinatanggap ko po siya. Matapos ang pagpapalitan ng mga singsing at ang basbas ng kasal, binalingan sila ng pari. I pronounce you husband and wife. Dante, you may now kiss your bride. Naghiyawan lahat, lalo na sina Aling Puring at ang mga tindera sa palengke. Itinaas ni Dante ang belo ni Kiray at hinalikan ito ng matamis at may paggalang sa harap ng lahat. Hudyat ng pagsisimula ng kanilang habang buhay na pagsasama. Ang reception o pagdiriwang ay ginanap sa malawak na hardin sa likod ng mansyon ng mga Montenegro na binuksan sa unang pagkakataon para sa lahat ng mamamayan ng bayan. Walang mamahaling catering na may maliliit na serving ng pagkain. May mga lechon, malalaking kawa ng kare-kare, sariwang prutas at syempre, isang malaking buffet table na puno ng iba't ibang luto mula sa sinigang hanggang sa mga dessert. Hoy Dante, subukan mo to, ang sarap ng lechon. Sigaw ni Kiray. Kumain ka na rin, baka pumayat ang asawa ko. Tumawa si Dante habang pinapakain si Kiray ng isang pirasong prutas. Umakyat si Totoy sa entablado na may hawak na microphone. Isang tagay para sa aking ate na dating tindera na maingay at ngayon nasawa na ng isang Don na medyo nasanay na rin sa maingay. Kuya Dante, kapag napaiyak mo si ate ko, alam mo na kung anong tsinelas ang habol sa'yo. Nagtawanan ng lahat ng bisita. Kabilang na si Doña Aurora na tila ba nakalimutan na ang kanyang pagiging elegante dahil sa dalisay na saya sa paligid. Ang pagdiriwang tumagal hanggang gabi na puno ng sayawan, kantahan at mga kwento ng nakaraan kung paano nagsimula ang lahat sa isang nakatagong kamera sa loob ng isang maliit na kwarto ni Kiray. Makalipas ang 3 buwan matapos ang kasal, naging maayos ang takbo ng buhay ng mag-asawa. Si Kiray ay opisyal nang nag-aaral sa kolehiyo habang pinatatakbo ang kanilang lumalagong pabrika. Samantalang si Dante naman ang kanyang pinakatapat na taga-suporta. Isang umaga, napansin ni Dante na hindi sumabay ng almusal si Kiray. Natagpuan niya ang kanyang asawa sa loob ng banyo. Nakaupo sa sahig at may hawak na piti habang umiiyak. Agad na kinabahan si Dante at lumuhod sa tabi niya. Kiray, what's wrong? May masakit ba sa'yo? Do you want me to call the doctor? Inangat ni Kiray ang kanyang muka na basang-basa sa luha. Ngunit ang kanyang mga labi, may mga napakalawak ng ngiti. Ipinakita niya kay Dante ang piti. Dante, magiging tatay ka na. Napatigil si Dante. Tila ba huminto ang lahat. Salamat Kiray. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng totoong pamilya. Ipinapangako ko sa darating na sanggol na to, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal na mayroon ako. Ang balita ng pagbubuntis ni Kiray ay nagdala ng buong sigla sa buong pamilya. Si Aling Ising halos araw-araw na sa mansyon para magluto ng mga pagkaing nagpapakalma sa paglilihi ni Kiray. Samantalang si Dante naman naging isang overprotective na asawa. Dante, isang pirasong supot lang ito ng mani, kaya kong buhatin to. Reklamo ni Kiray.
No bossing, sabi ng doktor, bawal kang magbuhat ng kahit anong mabigat. Maupo ka lang dyan at tutusan mo ako. Natawa si Kiray at isinandig ang kanyang ulo sa dibdib ni Dante habang hinahaplos ang kanyang tiyan na nagsisimula ng umumbok. Alam mo Dante, kung may nakatagong cameraman ngayon sa nakatutok sa atin, tsak na maiinggit ang sino mang manunood. Bakit naman? Dahil makikita nila ng isang Don at isang dating tindera na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. At ngayon, handa nang magpatuloy sa isang buhay na puno ng pag-ibig, tiwala at walang katapusan na pangarap. Tumingin si Dante sa labas ng bintana. Alam niyang marami pang kabanata ang darating sa kanilang buhay. May mga asaran pa at may mga bagong hamon. Ngunit alam nilang dalawa na basta't magkasama sila, magagawa nila lahat. Pumasok ang ika-5 buwan ng pagbubuntis ni Kiray at kasabay nito ang pagiging mas mapili niya sa pagkain na siyang pinakamalaking subok sa pasensya at pagmamahal ni Dante. Bandang 11:00, habang ang buong mansyon ay balot sa katahimikan, biglang umupo si Kiray sa kama at kinalabit ang asawa. Dante, gising Dante. What is that, mahal? Masakit bang tiyan mo? Hindi, may gusto lang akong kainin. Gusto ko lang ng nilagang mani pero dapat yung galing sa pwesto ni Aling Puring sa palengke. At saka gusto ko, ikaw ang magbabalat para sa akin habang kumakanta ka ng hinarana mo noon sa akin. Kiray, 11:00 na ng gabi. Sarado na ang palengke ngayon. Baka natutulog na si Aling Puring. Sabi ko na nga ba ngayong buntis na ako at hindi na ako mukhang sexy, tamad ka na sa akin. Noon kahit sa terminal ng bus sinabol mo ko. Pero ngayon lang na Manilang, malapit naman sa munisipyo ayaw mo na. Nataranta si Dante nang makitang tumulo ang luha ng asawa. Okay, I'm sorry. Lalabas na ako. Tatawagan ko ang driver ko kaya ako na mismong pupunta sa bahay ni Aling Puring para bumili ng mani. Huwag ka lang umiyak please. Masama yan para sa baby natin. Mabilis na napawi ang luha ni Kiray. Salamat asawa kong mabait na pogi. Bilisan mo ha. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Dante sa kwarto. Medyo gulo ang buhok nito at may kaunting pawis sa noo. Heto na bossing. Ayan sige na, balatan mo na ako dali. Kumuha si Dante ng isang pirasong mani at dahan-dahang binalatan ito't isinubo kay Kiray. Lumipas ang mga buwan at sumapit ang araw ng panganganak ni Kiray. Isang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki ang kanyang isinilang na pinangalanan nilang Danilo, sunod sa pangalan ng tatay ni Kiray at ni Dante. Mabilis lang ang paglipas ng mga araw hanggang sa 1 buwan na. Ngayon sa malawak na hardin sa mansyon, may isang maliit na pagtitipon para sa unang buwan ng sanggol. Nakaupo si Kiray sa isang tumba-tumba, karga-karga si baby Danilo na mahimbing nang natutulog. Sa tabi niya, nakatayo si Dante, nakatingin sa kanyang mag-ina. O tingnan mo tong si Danilo Dante, kamukhang kamukha mo, ang sungit din kapag nagugutom. At least kamukha niya ang ganda ng ngiti mo, sagot ni Dante habang umuupo sa tabi ng asawa. Lumapit si Totoy at Aling Ising, may dalang maliit na cupcake na may isang kandila. Ate, Kuya Dante, hipan niyo raw to para sa bagong simula ng pamilya Montenegro. Sigaw ni Totoy. Nagkatitigan sina Kiray at Dante. Ang cupcake na iyon ay paalala ng kanilang simula. Isang kwentong nagsimula sa pagdududa. Pero ngayon, parehas nang nawala sa kanila yon. Sabay nilang hinipan ng kandila habang nagpapalakpakan ng kanilang pamilya.